Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mia dito sa ating dulang. Love and Memories. Nakita ko ang aking kaibigan sa mall na si Aida at nasabi ko sa kanya na naghahanap ako ng trabaho at tamang-tama na may bakante sa opisina nila, kaya tinulungan niya ako na makapasok. Ibinalita ko kay inay na may trabaho na ako at madali ko rin napag-aralan ang dapat kong gawin sa opisina. Minsan ay nagtanong ang boss namin kay Aida tungkol sa akin. Mia, may dapat kang malaman na sinabi ni boss at huwag mong sabihin na ako ang nagparating sa'yo, ha? Ha? Tungkol saan ba yan, Bes? May kulang ba sa ginawa kong trabaho? Hindi yun, kundi tinanong ako kung may nobyo ka na. Siyempre, wala ka namang sinasabi sa akin na maniligaw mo, kaya hindi ko alam kako. Pero aalamin ko raw ang totoo sa'yo. Ano sa palagay mo? May gusto kaya si Sir sa akin? Pero baka nagkakamali lang ako. Baka pagsabihan niya ako na huwag kong papuntahin dito sa opisina kung meron man akong nobyo para hindi siya istorbo. Ewan ko lang. Pero kailangan na mag-ingat ka kay Sir, ha? Dahil marami siyang niligawan na babae noon. Pero hindi nagtatagal ang kanilang relasyon. Ano? Mabuti at sinabi mo sa akin yan. Hayaan mo. Siguro ay malabo na may pagtingin siya sa akin. Dahil wala akong natapos. Siya ay may kaya at isang amo pa. At kami, mahirap ang buhay. Basta, sinabi ko lang sa'yo ang nalaman ko sa pagkatao ni Sir para hindi ka magkamali na pumatol sa kanya. Baka paglaruan ka lang at masaktan ka pa. Oo, Aida. Salamat sa malasakit mo sa akin, ha. Malaki ang utang na loob ko sa'yo dahil natulungan mo ko at sana maging matagal ang pagtatrabaho ko dito sa opisina. So blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mia, pwede bang sabihin na tayong mananghalian para may kasama ako? Pero sir, nakakaya naman po sa inyo. Bago lang po ako dito eh. Baka may masabi ang mga kasamaan ko. Wag na lang po, sir. Hayaan mo sila na mainggit. Ako ang boss dito. Kung anong gusto ko, walang dapat makialam. At ikaw ang gusto kong kasama. Sige po, sir. Di naman pwede na tumanggi ako sa inyo. Dahil boss ko kayo. Kaya lang, baka pagchismisan tayo ng mga marites dito. Ano? Ganito, pag may naririnig ka, sabihin mo sa akin. At ako nang bahala sa kanila. Huwag na po ninyo silang sitahin, sir. Baka pag-initan nila ako. At gagaw siya ng paraan para matanggal ako sa trabaho ko. Huwag kang mag-alala. Habang maaga, dapat alam nila na ikaw ay malakas sa akin. Sir, wag po naman ninyong gawin yan. Baka sabihin nila na may isinusumbong ako sa inyo. Kaya pag-iusap, pagpasensyaan ninyo ang mga inggitera. Ano ba sa palagay mo, Ipan? Magsasahod na kaya si Mia?
Meron ng isang buwan na nagtatrabaho, hindi ba? Oo, Andong. Bakit? Hinihintay mo ba ang pagsasahod ni Mia? Hindi naman, pero naisip ko hindi kaya nahihirapan si Mia sa trabaho niya. Para tatagal siya sa kanyang trabaho kung sakali. Alam mo, Andong, matyaga si Mia. At kung magustuhan ng boss niya ang pagtatrabaho niya, sigurado na magiging permanente si Mia. Ganun ba? Di pagsabihan natin siya na dapat niyang ipakita sa kanyang amo na kaya niya yung trabahong binigay sa kanya. Tama ka, Andong. Sa nakita ko sa itsura ni Mia, ay masaya siya sa trabaho niya at laging maaga ang pagpasok sa trabaho. May kailangan gawin niya yun para matuwa naman sa kanya yung boss niya na talagang interesado siya sa kanyang trabaho. Ay, nako. Magkano naman kaya ang sahod ng anak mo? May sinabi ba siya sa'yo? Hindi ko pa alam, Andong. Dahil hindi pa siya nagbigay sa akin ng kanyang sahod Hayaan mo at itatanong ko sa kanya mamaya pagdating. Sige, alis muna ko ha, Ipang. Magpapalamig muna sa labas at makikipagkwentuhan. Para naman malibang ako, ha? Ikaw ang bahala, Andong. Dahil wala ka namang gagawin dito sa loob ng bahay, Ayun na naman si Mia at si Sir. Magkasama na naman silang dalawa. Siguro kakain sa labas yun. Pero, hindi nila ako sinama. Kala ko nun, may gusto sa akin si Sir. Dahil malapit siya sa akin. Pag umaalis, sa akin ipinagkakatiwalang pagbabantay sa opisina at mga tao dito. Pero nung dumating ang kaibigan ko, baliwala na ako sa kanya. Paano kaya to? Anong gagawin ko? Ano? Anak, nandyan ka na. Sige, magpahinga ka muna. Pagluto na ang ulam, tatawagin na kita para kumain tayo. Kwan po, Inay. Tapos na po akong kumain. Kasama ng mga kaibigan ko at nagsaya kami doon sa labas. Ganun ba? Siguro may nag-blowout dahil kaarawan niya, hindi ba? Hindi po, Inay. Ang boss namin nagpasama na kumain at sumama ako para hindi niya sabihin na nagpapakipot pa ako. Baka mamaya sasama ang loob. Baka tanggalin pa ako kung tatanggi ako. Sa bagay, tama ka, Mia. Kailangan mong makisama sa bus mo at sa mga kasamahan mo para hindi nila isipin na nagsisip-sip ka. Opo, Inay. Kailangan kong pagbigyan ang bus ko para di siya magtampo sa akin. Pero mag-ingat ka sa kanya, anak, ha? Baka sinusubukan ka lang para lumapit ka at saka samantalahin ang pagkakataon. Hindi naman siguro mangyayari ang iniisip ninyo, Inay. Dahil wala naman siyang nakikita na inaakit ko siya. Saka nire-respeto po niya ako, Inay. Mabuti kung ganon. Siya nga pala, anak. May tatanong ako sana wag mong masamahin. Gusto ko lang kasing malaman kung magkano ba ang sahod mo. Hindi ba kuripot ang boss mo?
Ang daming papeles yan na ayusin mo Baka kailangan mo ng tulong. Nandito lang ako. Gusto mo tulungan kita? Wag na, Aida. Baka may masabi pa ang mga kasamahan natin. Kung tutulong ka sa trabaho ko, kaya ko ito. Huwag kang mag-alala. Ako ang dapat gumawa ng trabaho ko. Pero ang bilin ni Sir, tulungan daw kita. Kaya pumayag ka na. Dahil tapos ko na rin ang trabaho ko. Ganun ba? O ikaw ang bahala. Bakit kasi ganito? Maraming hindi tinapos ng empleyadang pinalitan ko. Ano bang ginawa niya? Papaano naman kasi? Malakas siya kay boss. Kaya laging may dahilan para hindi niya gawin ang trabaho niya. Ano? Pero sumasahod naman siya, di ba? Hindi ba siya sinasabihan ni Sir kung hindi siya magtrabaho? Hindi. Dahil nga siya ang nobya. Kaya akala niya, siya rin ang boss. Kaya ako na lang ang gumagawa ng trabaho niya. Pero, may dagdag na sweldo. Ganun pala, ha? May pakinabang ka. Pero sa akin, bigyan ka kaya ng dagdag kung tutulungan mo ko? Ewan ko lang. Basta samahan na kita na mag-ayos para matapos mo kaagad. Anong malay mo? Baka yayain tayo ni Sir na mamasyal at kumain. Alam ko na. Kaya gusto mong tumulong dahil hinihintay mo ang maglakwatsa, diba? At kumain sa labas. Malaki yata ang sweldo ni Mia, no? Bakit lagi tayong may ulam at hindi na uubusan ng grocery dito sa bahay? Ay, tama ka, Andong. Hindi nga makapaniwala si Mia noong nagsahod at nagbigay pa sa akin ng pera. Pero ang iba na natira ay ipunin daw niya. Oo naman. Para kapag dumating tag-ulan walang problema sa gastusin dito sa bahay. Yun ang sabi ni Mia. Dahil ngayon lang ako makakatikim ng masasarap na ulam at iba pang pagkain. At saka nakakabahan tayo ng ilaw at tubig ngayon. Teka, ano kayang mabuting negosyo para naman matulungan natin si Mia? Ay, ang mabuti pa ay tanungin natin si Mia para alam niya ang pangarap natin na magkaroon ng negosyo. Siyempre, kailangan na ipaalam natin sa kanya dahil pera niya ang gagamitin sa iniisip nating maging negosyo. Itay, nandyan pala kayo na nakaupo dito sa salas. Bakit po? May problema ba kayo? Wala naman. Nag-iisip lang ako, anak, para sa gusto naming negosyo ng inay mo. Kailangan na pumayag ka dahil pera mo ang gagamitin dito. Itay, kahit hindi na po kayo magninegosyo, dahil sobra para sa atin ang kinikita ko Ha? Ayaw mo bang matulungan ka namin ng inay mo? At malibang naman kami rito sa bahay. Wag na po, Itay. Ayokong mapagod pa kayo. Ang kailangan sa inyo ay magpahinga na. Ako na ang magsusuporta sa inyo ng mga kailangan ninyo dito sa bahay para kayo naman mag-relax lang at para maging malakas pa ang inyong katawan ni inay. Yun sana ang gusto namin ng inay mo para matulungan ka namin di lalago pa yung pera mo kung sakaling may negosyo ka na. Basta, hindi ako papayag, Itay, na magnegosyo kayo dahil hindi na kayo naghihirap sa buhay. Hindi pa.
Siyempre naman. Ako naman anak gusto ko rin makatulong sa'yo. Kami ng inay mo. Mahina na rin ako. Kaya pasensya ka na ha. Itay, wag na kayong humingi ng pasensya. Naiintindihan ko kayo na di na kaya ng katawan ninyo ang magtrabaho. Kaya ako nang bahala sa ating pamumuhay. Anak, maswerte kami ng inay mo dahil isa kang mabuting anak sa amin. Dahil hindi mo kami pinabayaan sa aming pamumuhay. Kaya mahal na mahal ka namin ng inay mo. Sir, ano po bang kailangan ninyo? Bakit niyo ako pinatawag dito sa opisina ninyo? Gusto ko lang malaman kung pumayag kahapon si Mia na tulungan mo siya sa trabaho niya. Opo sir. Dahil sinabi niyo na kailangan na madali ng pag-aayos. Kaya kaming dalawa ang nag-ayos at natapos din namin kaagad. Kaya ang saya ni Mia kahapon tapos namin ang trabaho niya. Mabuti naman Aida at sinunod mo ang bilin ko. Kaya may dagdag naman ang sobrang serbisyo mo dito sa opisina. Wag na po sir, dahil kaibigan ko rin ang tinulungan ko at boss ko kayo. Kaya dapat lang nasundin ko ang mga utos ninyo at hindi naman mahirap ang pinagawa nyo sa amin. Huwag ka nang tumanggi Aida. Basta ginawa mo ang utos ko, ay dapat lang na tanggapin mo ang bayad sa ibang trabaho na ipinapagawa ko. Kayo po ang bahala sir. Pero sir, pwede bang magtanong? Bakit ginagawa nyo kay Mia yun? Para hindi siya mahirapan, ganun ba? Alam mo, Aida, ito ang totoo Si Mia ang tipo kong babae na pakasalan. Dahil simple lang ganda niya. Hindi nang aakit ng lalaki. Di gaya ng nauna kong nobya. Halos ipagsiksikan ng sarili para masolo niya ako. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Pinatawag ni Sir Aida. Siguro may pag-uusapan sila. May di na gustong kay si Sir sa trabaho ko at ipapaulit kay Aida. Sana ay di ako nagkamali para magtagal pa ako sa aking trabaho. Diyos ko, kinakabahan tuloy ako. Sana di totoo ang hinala ko. Sa tingin ko naman, tama naman ginawa ko Dahil itinatanong ko kay Aida kung anong gagawin, hindi bale. Malalaman ko rin kay Aida kung ano ang pinag-usapan nila ni Sir. Mia, hintayin mo ako sandali at samahan mo ako At saka kita ihatid sa bahay ninyo. Opo sir, kayo pang bahala. Sa bagay, kasama naman si Aida para may kausap ako kung saan tayo pupunta. Hindi na kailangan si Aida doon sa pupuntahan natin. Huwag kang matakot sa akin dahil hindi naman ako gagawa ng masama sa'yo Kaya magtiwala ka naman sa akin. Ha? Pero sir, nahihiya ako kung ako lang ang kasama ninyo. Pwede Mia. Kung nasa labas tayo ng opisina, huwag mo na akong tawagin sir. Pwedeng Ron na lang tawag mo sa akin. Ha? Opo sir. Ron pala. Pero para akong naasiwa dahil bus kita Gawin mo lang sinasabi ko sa'yo. At pagkatapos natin pumunta sa ating pupuntahan, ay ihatid kita sa bahay ninyo para makilala ko ang iyong mga magulang. Ano?
Pumayag kaya si Mia na makilala ni Ronnie ang kanyang mga magulang? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Mia dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.